Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Whereby, pakinggan ninyo ito, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Napakaganda ng sinabi ni Peter dito, at gustong-gusto ko ang pagkakasabi niya, sapagkat ito, mga kapatid, ay talagang nangyayari sa buhay natin. Itong sinabi niya sa verse 4 na sa Tagalog ganito ang pagkakasabi, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga. Hindi lang dakila, kundi at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. I like it the way it was worded in the English and also in Tagalog, that says not only great but exceeding great and precious promises. Mahahalaga at napakadakilang mga pangako. More than this, they are not only great, they are not only exceeding great, but the Bible says they are precious. Mahahalagang mga pangako na mapanghahawakan natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Talagang siya ang dakilang tagapagbigay ng lahat ng bagay, di ba? Biro ninyo mga kapatid, pagkainiwan niyang pangako niya, salita niya yan. Kung ano ang salita niya, siya mismo yan. Minsan ang mga tao, yung sinasalita nila, iba yon. Pagkatapos iba sa kanilang personality. Not God. Because when God speaks, that is the word that comes out of His mouth. That is God Himself. That's why He cannot back out or else He becomes a liar. Hindi gagawin ng Diyos yun. May ibang mga tao, anong sasabihin nila ngayon? Iba yung gagawin nila. Oh, di ba? Sinasabi sa papel, ikaw ang best actor. Sasabihin, iba. Iba yung tao. Pero ang Diyos, kung anong sinabi niya, siyang kanyang gagawin. Kaya siya ang dakilang tagapagbigay. Ano ang pinakamalaking kaloob na ibinigay niya sa atin? Ang pinakamalaking kaloob na ibinigay niya sa atin ay na ang kanyang salita ay ginawa niyang tao upang siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Ito ay walang iba kundi ang kanyang anak, ang kanyang katawan na ipinako sa krus, at sa pamamagitan niya, tayo ay nagkaroon ng lahat ng bagay. Because of the Son of God, God has freely given us all things. Everybody says, God has freely given us all things. Walang bayad. Ang lahat ng bagay ay pinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon upang ito sa mayamang pamamaraan ay ma-enjoy natin. Nag-enjoy ba kayo sa kayamanan ng kaloob ng Diyos? Spiritual sa kaligtasan? Hallelujah! Wala na yung guilt sa atin. Baka mamatay ako ngayon, saan kaya ako pupunta? Ang relihiyon mo, sinasabi niya, pupunta ka doon, pupunta ka doon. Pero, ikaw, alam mo, sa konsensya mo, pagka natutulog ka, pagka yung ulo mo, pumatong na sa unan, ang konsensya mo hindi nagsisinungaling. Anong sinasabi ng konsensya mo? Hoy, wag mo linangin sarili mo. Malaki ka sa relihiyon. Pero, alam mo, pagkamatay mo ngayon, impyerno diretso mo. Di ba? Wala na ngayong alang-ilangan na yon. Bakit? Nabuksan ang isip natin, nakita natin ang liwanag na magandang balita, dumiretso tayo sa kanyang mga pangako. Ang mga pangako na pagkatinupad natin, mga kapatid, ang lahat ng ating pagduda, ang lahat ng ating alinlangan sa kaligtasan, itong lahat ay maaalis at mabubuksan ang mga mata natin sa kaliwanagan na ang mga salita niya, ang siya palang huling autoridad na ating haharapin para tayo ay maligtas. John 12:48, the Bible says,
If you reject me and does not receive my words, there is one that will judge you in the last days. It's not religion and denomination that will judge you in the last days. It's not the great men of religious designation that will judge you in the last days. It will be ultimately the authority over your soul, which is the Word of God. Sinabi niya, pagka ako ay hindi nyo tinanggap, at pati ang mga salita ko, hindi niyo tinanggap, may isang hahatol sa inyo sa huling araw. Ang mga salitang sinalita ko, ang siyang hahatol sa inyo sa huling araw. Kaya nakita natin ang mga kaliwanagan ng kanyang pangako sa kanyang mga salita. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Have you seen the kingdom of God? I've seen the kingdom of God. The question is, have you entered into the kingdom of God? Nakapasok na ba kayo? Nakapasok na ba kayo? Ikaw na nanonood ng programang ito matagal na, nakapasok ka na ba sa kaharian ng Diyos o nakikita mo lang ang kaharian ng Diyos? Pastor, nakita ko na kasi may relihiyon ako eh. Naturuan na rin ako niyan. Nakita mo lang, hindi ka pa nakapasok. Ang pagkakakita mo sa kaharian ng Diyos is not a guarantee that you are saved. You must have to enter in order to be saved. Ay lang ginawa mo. Sinunod mo. Ang sinabi ng John 3:5. Anong sinabi ng John 3:5? Except the man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya isang araw nag-decide ka, tapos ang water diyan, nagpabaptize ka. Baptism is a must in order to be saved. Many people say that baptism is an option. Many people say that baptism is a post-requisite of salvation. I don't believe that. Jesus Christ said, he that believeth and is baptized shall be saved. Mark 16:16. Kaya nagpabaptize sa kanyang mahalagang pangalan. Anong ibinautis mo siya? Pangalan? Maraming allergic sa pangalan ng Panginoon, pinapangaral nila. Pangalan? Naku, ikaw, baptismado ka sa pangalan ni Jesus Christ. Kulto ka! Biro ninyo yan. Napakalaki namang pinsalan yan sa kaluluwa ng ibang tao. Sinasabing, biro mo, ang pangalan ng tagapagligtas, ibabautis mo sa iyo, tatawagin kang kulto. Saan ang ibabautis mo natin? Anong mahalaga? Ang titulo, ang pangalan? Lahat ng titulo, mga kapatid, itahinan ninyo sa mga damit ninyo. Maraming titulo ang Panginoon. Amen? He is the lily of the valley, isang tahi. He is the rose of Sharon, isa na naman. He is the Redeemer, pangatlo. Sige, punuin mo na. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the water for the thirsty. He is food for the hungry. Lahat na, itahi mo na. He is the Father, He is the Son, He is the Holy Spirit, He is the Prince of Peace, He is wonderful, He is the peacemaker, He is everything. Itahi mo na lahat. Mapupuno yung damit mo. Sapagkat napakaraming title ng Panginoon. Pero yung title na yun, hindi makakapagligtas sa iyo kung wala ang pangalan nung nagdadala sa title. Mahalaga ba yung pangalan, mga kapatid? Napakahalaga ng pangalan. Sabi ng iba, hindi daw mahalaga yung pangalan. Title daw ang mahalaga, hindi pangalan. Pangalan ang mahalaga. Subukan niyo pumunta sa bangko. May cheque kayo riyan? I-encash ninyo yung cheque ninyo. Isulat ninyo dyan. Father. Sabi ng teller sa iyo, what's your name? Father. Lalaban ba bangko sa'yo? Para maka-encash ka ng pera? The teller will tell you, I know you are a father. Ayaw mo pala ng father? O sige, son. I know you are a son. Ayaw mo pala ng son? O sige, husband. Sabi ng teller, I know you are a husband, but what is your name? Mahalaga yung pangalan. So, binautis mo ka sa pangalan ng Panginoon at tinanggap mo ang banal na Espiritu. Ito palang requirement ng Panginoon na sinasabi sa Acts of the Apostles in Acts chapter 2, Acts chapter 9, Acts chapter 10, Acts chapter 19, Acts chapter 15. Ito pala ang sinasabing kaligtasan na papasukan natin. Pinasukan ninyo sapagkat yon ay isang pangako ng ating Panginoon. Nag-enjoy tayo ngayon. At nakita natin ang pangakong yon ang siyang nakapagliligtas sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
Dito sinasabi ng sumulat dito na si Pedro sa second Peter chapter 1 verses 1 to 4. Sinabi niya rito, mga kapatid, kung ano ang kababalaghan ng mga wonderful promises ng Panginoon ito. And I estimated in my studies and in the studies of other scholars of the Bible, they have estimated that the wonderful promises of God are numbering about 30,000 promises. Biro niyo? 30,000 na mga pangako ang nasa sa banal na kasulatan, and almost 60% of them are with regards to your living here. And God wants to bless you while you are here. Habang kayo naririto sa physical na sanlibutan at physical na katawan, gusto ng Panginoon pagpalain kayo habang kayo naririto. Pero nyo, tinatago ng demonyo ang 30,000 promises ng Panginoon. Hallelujah! The word promise in the Bible occurs over 100 times, and over again we find God saying to us, I will do it for you. I will answer you. I will. Gagawin ko. Hindi naman sinungaling ang Panginoon. Only yung mga anak ng Diyos, kailangan sila, mga kapatid, ay maalisan ng takip sa kanilang mga espiritual na pag-iisip. Mabuksan yan at pagkatapos malantad sa kanila ang mga salitang yan. And let the Word of God dominate us. Let us not let the circumstances and situation around you dominate you. Many times it's the devil that uses things in this world that you can see by your own natural senses that blurs your vision about God and His promises. Let us not let the devil do that. Sabihin natin sa Panginoon, buksan mong maigi ang mga mata ko, Panginoon, upang makikita ko sa lampas ng sanlibutan ito ang mga banal mong ipinangako, sapagkat yan ay makapangyarihan pagkat ating pinanghawakan at hindi makukuha ng demonyo mula sa atin. Hallelujah! Napakarami niyang pangako kahit sa New Testament. Ang mga pangako ng Panginoon ay napakarami. At ito, mga kapatid, ay sa iba't ibang mga pamamaraan, ang mga pangako niyang lahat ay may kaugnayan sa kanyang mga pagpapala. Bakit puro pagpapala pagka Panginoon ang pinag-uusapan? Sapagkat siya ay mayaman at may-ari ng lahat ng bagay. Hallelujah! Biro ninyo, pinakakaya niya ang lahat ng bagay nito. Lahat ng gumagalaw sa sanlibutan ito may bibig. May bibig ba kayo? Yung mga langga, may bibig ba? Yung mga ibon? Yung mga hayop? Pinakamaliit, kahit natungaw, may bibig yun. May bibig ba yung tungaw? May bibig ba yung lamok? Biro ninyo, lahat ng yan is species about human beings and about isa lang yung species ng human being, isa lang, Homo sapiens lang. At lahat ng mga hayop, itong lahat, pinakakain niya. Kaya sinabi niya sa mga nagrereklamong tao, na may dalawang paa at tao, nagrereklamo, sinabi niya, bakit ang liit ng pananampalataya ninyo? Sinabi niya, tingnan niyo yung mga ibon na lumilipat. Hindi nagtatrabaho yan, hindi nakaregister sa gobyerno, hindi nagbabayad ng VAT yan. Pero sabi ng Panginoon, walang isang babagsak niyan na hindi alam ng aking amang nasa langit. Hallelujah. So these are the promises that God gives to us. Jesus Christ is our rock, and He is speaking to us of the promise that He will be our security. He will be our shelter in times of storms. Think of the names that have been ascribed unto our Lord. He is the Lion of the tribe of Judah. He is our friend. He is our shepherd. He is our Savior. In the myriads of Cana, He is our provision. Wala na silang alak doon. Ang tubig, ginawa niyang alak. Pagkatapos nakainom sila at isang milagro ang ginawa niya. Mga kapatid, milagroso ang ating Panginoon. Lahat ng pangangailangan mo, nasa sa Kanya. Jesus Christ in times of our needs becomes the perfect answer for your very need. In times of cleansing, Jesus Christ touched the leper. Pinagaling siya, luminis siya. Ikaw ba'y marumi? At hindi ka halos, ayaw mong makinig sa mga salita ng Diyos? Lahat kayo nakikinig ngayon, malinis na kayo. Kaya gustong-gusto niyo yung Word of God.
Pero hindi malinis, mga kapatid. Nagagalit pagka sila ay nakakaparinig ng mga word of God na sinasabi ko. Nagagalit, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sinasabi nila, talagang bubuntalin kong kibuloy na yan. Ang yabang ng paningin mo sa akin habang ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit unti-unti nililinis ka ng Panginoon. Nagtataka ka, nagbabago ang paningin mo sa akin. At nung ikaw ay malinis na lubha, sabagat nakinig ka sa mga salita ng Diyos, lalong luminis na luminis ka. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon? Lalaki ka, galit na galit ka sa akin nang dahil ka ay marumi sa iyong kasalanan. Ngunit ikaw ay natatouch, nahihipo ka ng mga salita ng Diyos kahit ikaw ay nasa harap lang ng iyong TV. Pagkatapos unti-unti, napapawi ang karumihan ng kasalanan sa isip at sa puso mo. Anong nangyayari? Unti-unti nagbabago yung puso mo? Hindi mo napapansin? O napapansin mo ba na unti-unti minamahal mo na ang mga ngaral na ito? Hanggang isang araw, nagdududa ka na sa sarili mo, baka ikaw isang bakla. Bakit mahal na mahal ko si pastor? Gustong-gusto kong halikan? Bakit? Hindi mo alam ang pagmamahal na yon ay ang pagkalinis ng iyong kaluluwa. Bumabalik ang kaluluwa mo doon sa gumawa sa Kanya na walang iba kundi ang Panginoon. He cleanses you from every defilement of sin. He makes you free like the leper. Siya ang lahat ng lahat ayon sa kanyang mga dakila at napakadakilang mahalagang pangako sa ating mga buhay. Bakit napakadakila? At bakit napakahalaga? Sapagkat tingnan natin ang pinagmulan ng pangako. Amen? Mahalaga isang pangako ayon sa nangako. Amen. Kung sinungaling ang nangako sa inyo, mahalaga bang pangako niya? Baka, pag sabi niya sa iyo, gagawin ko yan. Pag talikod niya sa iyo, mga kapatid, nalimutan na niya kung anong sinabi niya sa iyo. Bakit mahalaga ang pangako ng Panginoon? At bakit dakila ang kanyang mga pangako? Sapagkat ang source ng pangako ay isang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi marunong magsinungaling ang Diyos. God's promises are precious because it is God who made them. We can be absolutely sure that He will honor His word. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Lahat ng tao tatalikod na. You can call the devil a liar. You can call every circumstance and situation in your life a liar. You can call any man a liar. But God remains true to His word. He will never lie. Hallelujah! Tayo, kayo, ako, minsan nakakapangako tayo sa ating mga kaibigan. Meron tayong malinis na intensyon na tuparin ang pangakong yan. Ngunit mga kapatid, kung minsan hindi natin natutupad, hindi naman natin kasalanan. May mga nangyayari lang in between ng ating pangako na hindi natin mapigilan. Kung minsan nagkakasakit tayo, may appointment na ngako tayo, pupunta ako dyan. Tulad nung isang taon, biro ninyo, marami lumalapit sa akin. Pastor, ito pong petsang ito, ikakasal ako. Gusto ko po nandoon kayo. Anong sabi ko dahil busy ako? Sige. Pupunta ako doon. Meron naglapitan sa akin. 4 pala ang lumapit sa akin. Pareho lahat. August 15. Nangako ako lahat sa kanila. May kasal, may patay, may doon, may birthday. Inaasahan ako. Isa lang nasiputan ko. Sabi ng sekretary ko, yan pastor, kailangan mo na talaga ng sekretary. Kaya kung ikaw ay may appointment, yung appointment secretary mo na ang gagawa sa lahat ng appointment. Kasi ako mga kapatid, tumatango lang ako. Sige, okay. Papagbigay ang puso ko. Hindi ko alam, August 15, 4 pala yung natanguan ko. Kaya hindi natubad yan, 3. Kung minsan, may intention tayo na gawin yun, pero hindi natin nagagawa. Through no fault of our own, sometimes we are prevented from keeping our promises because we are only humans. Amen? Sabagat tayo tao lamang. Pero pagka Panginoon ang nagsabi, pagka pinangakuan kanya, asahan mo na. Mag-iba man ang langit at lupa, ang pangako niyang yan ay kanyang tutuparin. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
No situation, no circumstance in life can prevent God from honoring His promises unto His children. He will honor every one of them. When He makes a promise, that promise is based upon His sovereignty. That promise is based upon His power and capability to do it. God is powerful. He can do zillion things at one time. Hindi lang million, hindi lang billion, hindi lang trillion, kahit ba zillion magagawa ng Panginoon, isang beses lang. Biro ninyo, tingnan ninyo yung galaxy natin. That one galaxy called the Milky Way is composed of billions and billions and billions of stars that are 100 times, 200, 500 times bigger than the planet Earth. And they are all hanging in space as if somebody hung them there. At iyang lahat, mga kapatid, ay gumagalaw ng ayon sa utos nung gumawa sa kanila. Nawalang iba kundi ang Panginoon. Ang planetang sanlibutan, isa lamang ito sa pinakamaliit na planeta. Kung ihahambing mo sa universo, sa lahat ng mga bituing ginawa ng Panginoon na nasa sa kalawakan, pinakamaliit siguro ang sanlibutan. At dito tayo inilagay at ang kanyang focus, apple of the eye, ay itong sanlibutan ito. Sapagkat naririto ang taong ginawa niya na marunong magpuri sa kanya, marunong sumamba sa kanya, sa espiritu at sa katotohanan. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, ang kanyang kabanalan, ang kanyang ustisya, ang kanyang kaawaan, itong lahat involved doon sa pledge ng kanyang mga salita na ipinangako. Pagka siya ay nagsinungaling diyan, hindi na siya matatawag na isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na banal, at isang Diyos na mayroong hustisya. Kaya marami na nagtataka at nagtatanong, bakit nangyari sa akin ito? But God knows everything that happens to you. That's why He already have written it in His holy book. When He said, all things work together for them that love the Lord. Ano man ang mangyari sa iyo, alam ng Diyos, anak ng Diyos. Huwag kang magsabing hindi niya alam ang nangyayari sa buhay mo. Kahit ang schedule mo sa susunod na taon, bago mo pa ginawa, alam na ng Panginoon yan. Alam niyo yung problema mo ngayon. Malaking problema mo alam ng Panginoon ngayon. Alam niya ang kabigatan ng puso mo. At habang ako ay narito nagsasalita ng mga salitang ito sa pamamagitan ng mensahe ito, nakikipag-usap na ang Espiritu Santo sa iyo. Nadadama mo ba? Kung ikaw ay umiiyak ngayon, umiiyak yung puso mo at nadadama mo, sinasabi ng puso mo sa iyo, sinasabi ng Espiritu mo sa iyo, anak, sabi ng Panginoon sa Espiritu mo, ako'y nakikipag-usap sa iyo, pakinggan mo ang boses ng mga ngaral na ito, sapagkat ako pinadadaan ko ang boses ko sa Kanya, ngunit nakikipag-usap ako sa iyo. Just try to remember that this is how God talks to you right now. And you must remember, whatever He promised you, He is able to fulfill. Because God is not a liar. Malalaki ang pangako ng Panginoon. Kaya pagka humingi kayo sa Kanya, huwag ninyong liitan. Lakihan na ninyo. Amen? Have you thought of that? Have you carefully thought about the promises of God in relation to the immensity of the benefit of these promises that they offer, that God offers to you? Have you thought about that? Baka hindi nyo na nakikita yan dahil yung mata nyo masyado nang lumiliit dahil ito'y nakafocus lang parati sa mundong ito na ang maliliit na problema. Biro ninyo, nakabasa ako ng news, nagpatayan ng pasahero at driver, talagang naggilitan ng leeg. Patayan talaga. Saksakan. Ang nakakalunos dito ay yung katapusan ng news. Anong sinabi? Nang dahil sa 10 centimos na hindi ibinalik ng driver na sukli. Pero nyo, nagpatayan. Because of those 10 centavos, ang mura na pala ng buhay ngayon. Sa mga maliliit na bagay na yan, masyado nang malaki para sa atin. Pero kung may Diyos tayo, what is 10 centavos? Amen? What is 1,000? What is 10,000?
What is 50,000? What is 1 million? According to your need. If you need it, don't be bashful and don't be ashamed. Ask God for it. Kailangan mo lang 10 milyon? Itaas mo yung pitaka mo at sabihin mo, Panginoon, 10 milyon ang kailangan ng pitakang ito. Hallelujah! Okay. Malalaki ang pangako ng Panginoon sapagkat huwag ninyo i-underestimate ang pangako ng Panginoon at ang gumawa nito, huwag ninyo i-underestimate. Malaki siya. Isa siyang malaki na Diyos. Sapagkat tayo na-orient masyado sa religion at saka sa denomination, pagkatapos na nakikita natin, puro pamamaraan na lang ng tao, kaya lumiit na rin yung ating isip sa pananampalataya hanggang ang naaabot natin ay yung nalalakaran na lamang ng isang langgam na maliit. Tingnan nyo yung langgam na maliit, lakad ng lakad yun. 1 kilometro malalakad nun, magpapahinga yun. Akala niya 1,000,000 kilometro lang nalakad niya. Pero para sa isang higanting tulad mo, yung nalakad niyang napakalayo, isang hakbang mo lang yun, di ba? Kailangan ang ating mga pananampalataya ay maging elepante. At ang ating mga pag-aalinlangan ay kailangan maging langgam kaliit. Ay kung minsan nababaligtad dyan eh. Ang pag-aalinlangan ay elepante. Ngunit ang pananampalataya ay langgam. Panginoon, pahingi naman ng isang pirasong asukal. Pagka binagsakan ka ng Panginoon ng isang pirasong asukal, malaki pa sa katawan mo, akala mo ang laki na. Maliit yun, di ba? Kung elepante ang pag-uusapan, kailangan maging elepante tayo sa ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos na nangako nito ay isang Diyos na malaki. Isang Diyos na napakalaki. When we consider the content of God's promises and the fullness of blessing that they offer, then at once we see how exceeding great these promises are. For example, He not only makes provision for our redemption, but for our eternal redemption. Hindi lamang kayo nililigtas dito, na hanggang dito lang ang kaligtasan ninyo. Hindi. Ang kaligtasan ninyo, ang plano ng Diyos, pang-eternity na yan. Nang kayo ay kinuha sa kasalanan, nilinis kayo sa pamamagitan ng kanyang salita, binautismo kayo sa kanyang pangalan. Pagkatapos binigyan kayo ng Holy Spirit, ang plano ng Panginoon, for eternity, you will dwell with Him. Pang-eternidad. May plano na siya na may bahay kayo doon sa kalangitan na kanyang inihanda. At kayo ay nihahanda dito upang makapunta doon. He not only gives us life, but the promise of abundant life. Di lamang niya tayo pinangkuhan ng isang buhay, kundi isang buhay na masagana. Kaangkinin natin yung buhay na masagana. Amen? Beloved, I wish things that thou mayest prosper and be in health as thy soul prospereth. Abundant life. Sa spiritual, abundant. Amen. Sa financial, ganun din. Ang taba ng kaluluwa, ang payat naman ng katawan. Payat ang bulsa. Bakit? Walang pagpapalas. Napakahirap ng pagpapala ngayon. Do not belie the promises of God. Meron din siyang pangako para sa physical mong sustenance habang naririto ka na hindi kakapos-kapos. Ang lahat ng sabing abundant life. Ito ang example ng abundant life. Pakinggan ninyo ha. Gusto ba ninyo ang abundant life? Ito ang example ng abundant life. Naririto ka, walang sakit ang katawan mo. Kung may sakit man, kayang gamutin ng Panginoon. Convenient ang buhay mo, ayaw ng Diyos na ikaw ay matapat na anak niya tapos naghihirap ka. Ayaw niya. Kung ikaw ay naghihirap at naghihikaos ngayon, maaring tinuturuan ka lamang upang maging mature na Kristiyano. Pero huwag mo sabihin na kuripot ang Diyos kaya hindi ako mabigyan. Hallelujah! Hindi. Gusto lang Panginoon, abundansya ang pamamahay mo.
Lahat ng pangangailangan mo nandoon. Ang anak mo, walang sakit. Nag-aaral sila sa gusto mong paaralan. Pagkain, nandoon lahat. Pangangailangan ng iyong pamilya, health, medical, lahat nandoon. Pera ka, marami. Ginagamit mo sa sarili mo, pamilya mo, obligasyon mo sa paglilingkod, sa pananampalataya, at obligasyon mo sa nakapalibot sa iyo, mga kaibigan, ang iba ay nanghihiram sa iyo, napapahiram mo pa. At napakarami pang sobra. Hindi nagiging red yung account mo, puro black paragi. At tiningnan mo, wala kang utang. Hindi ka balot ng utang. Wala kang pagkakautang. You are clean. Wala kang pagkakautang. Sarap ng buhay, no? Yan ang abundant life. Pagkatapos, meron ka bang pananampalataya? Lahat ng mga anak mo, naglilingkod sa Panginoon. Matapat silang lahat. Tulad ni Job, nung hindi pa siya sinubukan. Pagkatapos na sinubukan siya, ibinalik na naman yung abundant life. Sino nagalis ng abundant life ni Job? Si Satanas. Sino nagbigay? Ang Panginoon. Sa pasimula, ang Panginoon nagbigay, sinubukan ni Satanas, inalis ni Satanas. Sino naman nagbalik nung katapos ng kapagsubukan? Ang Panginoon. He is the owner of that. Sino gusto ng abundant life? Gusto ng Panginoon ibigay sa inyo ang abundant life. He not only gives you joy, but He gives you fullness of joy. Hindi lamang kagalakan na bibigay niya sa iyo, kundi yung kabuuan ng kagalakan. Kaya ngayon, may kaligtasan na kayo. Di ba nagagalak kayo? Di ba yung kagalakan ninyo, full na? Noong nasa sanlibutan kayo, hindi full yung joy ninyo. Pumasok kayo sa sine upang mag-enjoy. Nanood kayo kay Tito Vic and Joey o kay Dolphy. Tawa kayo ng tawa for 3 hours, 4 hours. Masayang-masaya kayo, nagagalak kayo. Ngunit nung kayo lumabas sa sine, back to reality na naman. Wala kang kaligtasan, alam mo pagka namatay ka, impyerno ka. Balik ka na naman sa iyong kinasasadlakang putik ng kasalanan. Wala na naman yung joy mo. Ang Panginoon, pagka kinuha ka niya, kahit wala pa yung financial o material na ipinasunod niya, ngunit yung joy, o kagalakan ng spiritual na tinanggap mo sa Kanya, ay wala nang hinto yun. He not only gives us peace, but He promised us perfect peace. He not only promises forgiveness, but His forgetfulness. Hindi lang niya pinangako ang Kanyang kapatawaran, kundi kalilimutan niya ang lahat ng iyong kasalanan. He will bury it in His sea of forgetfulness. You must have to know that. Kasi tayo, kuminsan, napapansin natin, pagka nagpatawaran tayo, oo, pinapatawad na kita, maghahalikan pa yon, wala na sa akin yon. Pero pagka nag-aaway na naman silang muli, kinakalkal na naman lahat yon. Pinababango na naman yung mabahong patay. Ang Diyos hindi. Pagka pinatawad ka, pati kasalanan mo, kinakalimutan niya. Niya justify ka niya just as though you have never sinned. He not only guarantees you heaven, but He promises that you go there one of these days. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house are many mansions. I will go there to prepare a place for you. And if that place is prepared, I will come back again and take you with me. For wherever I am, there you may be also. Meron yung pangakong yan? Walang salang gagawin ng Panginoon yan. He not only offers us His grace, but He promises that He will be sufficient for our every need. Anong kailangan mo yon? Pagkain? Damit, temporal needs. Sulat mo na lahat. Nagsusulat ba kayo ng temporal needs ninyo? Huwag lamang ninyo memorize dito. Isulat ninyo. Lahat. You paste it. Maglagay kayo ng bulletin board sa bahay ninyo. Lahat ng mga members. Lahat kayo narito. You just follow my instructions. Maglagay kayo ng maliit na bulletin board doon sa kwarto ninyo. For my temporal needs. Dear Lord Jesus Christ. Lagay mo sa ilalim yung pangalan mo. Pagkatapos sabihin mo, here are my needs for this week, for this month, for this year. Pagkatapos, i-check mo yung lahat ng ibinibigay sa iyo. At ang lahat ng binibigay sa iyo, isa-isahin mo rin sa pagpapasalamat. Salamat po sa 10 sakong bigas na hiningi ko, naririto na. Salamat po sa mga sasakyang hiningi ko, naririto na.
Bakit kung minsan nadadala ang Diyos? Sabagat marunong tayo magsuma ng lahat ng ating pangangailangan. Lord, ito. Oh Lord, ho. Nung tinanggap na natin, anong sinabi niya sa 10 lepers? 10 ang pinagaling ko. Bakit isa na lang ang bumalik? Para magpasalamat. 10 ang hiningi mo, binigay lahat. Bakit kahit isa hindi na bumalik, nagpasalamat sa Kanya? Bumalik ka, pasalamatan mo sa lahat ng tinanggap mo. Lord, eto na po hiningi ko sa iyo. Lord, eto na po hiningi ko sa iyo. Lord, hiningi ko po sa iyo, yung manugang kong masungit ay babait. Bumait na po, praise God. Salamatan ninyo, Panginoon, sa lahat ng hinihingi ninyo at ibinibigay naman niya. Amen. Do you need guidance? Nalilito ka, nakukonfuse ka, at kinakailangan mo ng guidance? Bibigay ng Panginoon sa iyo, basta hinihingi mo. Do you lack wisdom? Hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos sapagat you are spiritually discerned. You are spiritually blind and you don't know what we are talking about. You are asking for God's wisdom. Ask for it. Lord, bigyan mo ko ng makalangit na pangunawa, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Do you need rest? Pagod ka na ba? Lahat ng napapagod, magsabing praise the Lord. Nahiya lang kayo, pero marami sa inyo pagod na. May sumulat sa akin, kawawa naman. Pastor, ako po'y pagod na sa buhay na ito. Ang hindi ko na lang po naisip ay magpakamatay. Ako noon ay nasa mataas na pedestal ng society, mayaman ako, ngunit bumagsak ako na hindi ko naman kalooban. Nagkautang-utang ako hanggang ngayon, kahit apartment ko hindi ko na mababayaran. Lumalakad ako, wala na akong kaibigan, lahat ng nilalalpitan ko, wala. Mga kaibigan ko noon, malayo pa ako pagka nakikita o naaamoy man ako. Humihiwalay na sa akin at sila ay umiiwas na sa akin. Pagod na po ako. Ang hindi ko na naisipan, magpakamatay. Pagod ka ba? Kinakailangan mo ang kapahingahan. Ito ang pangako ng Panginoon sa iyo. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am humble and meek in heart. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit ka sa Panginoon. Amen. Pagpapahingahin ka niya. Anong kailangan mo? Kaligtasan? Nandito ka na ngayon. Dinala ng Panginoon. Hindi aksidente ito. Nakikinig ka. Anong kailangan mo? Kapatawaran? Guilty ka masyado at kinakailangan mo ng kapatawaran. May nagawa kang kasalanan laban sa iyong kapwa, laban sa iyong mahal sa buhay, o laban sa Panginoon at nagpapabigat sa sarili mo. Kinakailangan mo ng kapatawaran bago matapos ang service na ito. Hawakan mo ang TV mo o kaya pumunta ka dito sa altar kung naririto ka. Patatawarin ka. Gagaan ang pakiramdam mo ngayon. Kau ba, mga kapatid, ay insecure? You need a longing or a sense of security. And you don't have it right now. You need that sense of security. Gusto mo maging secure ang buhay mo. Nai-insecure ka sa isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. You need security. God is going to provide that for you right now. Are you troubled about old age? Ikaw ba ay nababagabag dahil tumatanda ka na? Naku, araw-araw, taon-taon, hindi na ako pabata eh. Tumatanda na ako. Maraming nababagabag dahil tumatanda sila. Huwag ka mabagabag. Etong gawin mo. Bawat birthday mo, kulangan mo ng 1 taon ang buhay mo. Ang bawa ngayon, 55 ka na. 55 ka na, nababagabag ka. Wala kang security, walang lahat. Tumatanda ako, ano kaya mangyayari sa akin? Baka ako'y magiging ango-ango, di matatagal. Magiging ulyanin ako. Sino kaya mag-aalaga sa akin? Nababagabag ka nang dahil sa iyong pagtanda. Etong gawin mo. Sa susunod na magbe-birthday ka, 55 ka ngayon, 54 ka na next year. Amen! Ikaw ba ay takot at hindi makatulog sa gabi? You are fearful of something that you yourself do not know, but you cannot sleep at night and you are fearful? Tatakot ka? Naku, mga kapatid, huwag mong takutin ang sarili mo. Mahiga ka, matulog ka. Sasabihin ko sa iyo, isang salita mo lang. Pagkana ka ng Diyos, ha? Isang salita mo lang. Just say the word, Lord, send 2 angels from heaven.
to watch over me tonight. Papadala ng Diyos ang 2 anghel na yan. Kung gusto mo, makita mo pa sa vision eh. Pagka nakaidlip na ako, Panginoon, buksan mo po yung mata ko at ipakita mo yung 2 anghel na nagbabantay sa akin upang ako talagang makatulog na mabuti ngayon. Aalisin ng Panginoon ang takot. Are you troubled and you need deliverance from that trouble? God is going to provide it for you if you ask for it because that is His promises. Ang mga pangako ng Panginoon, madaling makita. Nasa kanyang mga banal na sila. They are easy to find because they are everywhere written in His Word. I am even preaching about them right now. And I am not even half of my message, but you are already beginning to see what I am about to preach. After this service, you know you have received something from God which you have not received since the beginning that you have known Him. Matatanggap ninyo ngayon na isang bagay na hindi pa nyo tanggap mula nang kayo ay magpasimula. Ang mga salita ng Diyos ay hindi masyadong mahirap unawain tulad ng bat. Napakahirap unawain. Kahit ang Philippines 2000, hindi ko alam kung ano yan. Sapagkat walang nag-i-inform sa atin. Baka may nag-i-inform naman. Napakahirap. Minus, division, addition, itong bat, ito, kwenta, ang taas ng kwenta. Paano malalaman ng tao yan? You must make it as simple as you can. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya walang addition, subtraction dito na mathematics na hindi mo maunawaan, magkakanduling ka, mga kapatid. Isang bukas mo lang sa mga salita niya pagka naghahanap ka, ayun, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me still waters. He maketh me to lie down in green pastures. Napakagandang mga pangako. Nawawala na yung takot mo ngayon. Simple ba? Madali bang maunawaan? Amen. Kahit ang isang bata, maunawaan niya. Mamememorize pa niya. Yung bat, napakahirap. Presidente, simplify naman ninyo yan. Madaling panghawakan. They are easy to claim. If you are a child of God, all you have to do is stand on them and then claim every promise that you want. Claim mo. I claim Psalms chapter 23. I claim Psalms chapter 91. Marami akong testimony na rinig. Kahit anong panahon ng giyera, hindi sila mananampalatay pero naalala nila Psalms 23 ng Panginoon ang kanilang shepherd. Hinahabol sila ng hapon, nakapagtago lang sa isang kogon, hindi na nakita ng hapon sapagkat binigyan proteksyon ng ating Panginoon. They are very easy to claim and they are very easy to prove and they are easy to learn and to remember. Napaka-easy, napakadaling i-memorize ng mga pangako ng Diyos. At napakadaling i-remember. Kaya bawat isa sa atin, may mga banal na salita ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinakamalaki niyang pangako ngayong huling araw na ito, bakit tayo naririto? Bakit kayo masigasig? Bakit kayo nagbibigay ng tithes? May pinangako siyang buhay na walang hanggan, di ba? Pero ang exciting sa buhay na walang hanggan ay yung ipinangako niya na darating siyang muli. Sinabi niya, and when that place is prepared for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Mga kapatid, napakahalagang pangako niyan. Hallelujah. Pinapakita sa atin ng Panginoon ang future, kaya huwag na kayong lumapit kay Madam Auring. Lumapit kayo sa Panginoon. Tingnan ninyo, kawawa naman si Madam Auring na walang tuloy ng trabaho. Kasi yung panghuhula nila sa vibration lang yon. Nakikinig yon at nakikisalamuha sa mga tapi, nakikinggan kung sinong malakas, kung sinong mahina. Walang talagang siguro yung mga panghuhulang yon. Ngunit ang lahat ng hula ng banal na kasulatan na may dalang pangako, matunaw man ang sandaigdigan, ngunit yan ay magkakaroon ng katuparan. Hallelujah! Pinangako niya na siya ay darating.
He told his disciples, Jesus said unto him, Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. He was talking about the second coming. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. The Lord has spoken those words. And one of these days, the whole wide world that does not know about the gospel or the good news, leaders of this world, politicians, economists, one day will be shocked when they will see the signs in heaven. They are going to pass. Heaven and earth shall pass away, the Bible says, but my word shall never pass away. But the Bible tells us we are not of the night. We are not of the night that we don't know that these things are going to come to pass. We are of the day. We have been warned. We have been washed by the blood of the Lamb. And we know these promises. They are going to pass one of these days. So that's why we know what is going to happen in the future. Hindi na tayo tumitingin sa crystal ball. Wala nang madamauring. Tumabi ka. Alam namin ang mangyayari sa future. Alam namin na darating ang Panginoon sapagkat ito'y kanyang ipinangako, hindi siya sinungaling. While those men in Galilee were gazing up in heaven, when Jesus Christ was translated alive or was translated after his resurrection, the angel told those men of Galilee, he said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Yung Jesus na nakita ninyong kinuha sa kalagitnaan ninyong pumunta sa langit ay siya ring Jesus na babalik mula sa langit na makikita ninyo sa ganon ding pamamaraan. Bible says in Hebrews chapter 9 verse 28, So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Darating siyang muli, magpapahayag siyang muli, pangalawang beses, at ito ang kanyang gagawin. Kukunin ang lahat ng kanyang hinugasan, ng kanyang banal na dugo, at dadalhin sa kanyang lupang ipinangako. People have been so curious about the second coming of Jesus Christ that many preachers and religious leaders have made many speculations to their ruin. They said that Jesus Christ is coming in November 11, 12, 13, 1988. I received a booklet in 1988 that says, these are the 88 reasons why Jesus Christ is coming in November 11, 12, or 13, 1988. Sinabi ko, wag naman kayo maging lapastangan. Sinabi ng banal na kasulatan, walang nakakaalam. Bakit alam ninyo? Pinangungunahan ninyo ang masalita ng Diyos. Dumating ang November 11, nagtipon napakarami sa kanilang sambahan. Nakaputi lahat. Pinagbili yung mga kayamanan, yung lahat nila. Nagtipon sila sa pagdarating ng Panginoon. Naghapon na lang ang Panginoon, di dumating na November 11. Sinabi nila, darating ang Panginoon. Bukas, November 12. Praise God, hallelujah. Meron pang pangalawang araw. Meron ninyo. Kung talagang darating ang Panginoon at sinabi sa iyo, hindi niya sasabing or 11, or 12, or 13. Hindi ganun ka-fickle ang Panginoon. Ang Panginoon ay tunay. Nag-November 12, wala pa rin. November 13, D-Day. D-Day! Lahat siguro ng perfume, mga kapatid, ginamit na lahat. This is the last time we will use an earthly perfume. Ang katakataka doon, bakit may nagpabili ng bahay? Inilagay pa sa bangko yung kanyang pera. Kung talagang alam mo darating ang Panginoon, huwag mo na ipagbili yung bahay mo. Huwag mo na ibigay sa akin yung pera. Iiwan natin yan. Anuhin pa natin yan. Ang katakataka doon bakit pinabili yung bahay? Hiningi ng pastor. Lahat ng mga ari-ari yung pinagbili, ilagay ninyo at the apostles' feet. Di nilagay lahat doon. Sa Korea, mga kapatid, nangyari yan. Kailan yun? Noong October 1992,
Pinagbili lahat ng ari-arian, nagtipon sila sa kanilang bahay, sambahan doon. Pagkatapos mga kapatid, anong ginawa? Lahat ng kanilang mga proceeds, nilagay doon sa paanan ng kanilang pastor. Yung pastor, kinuha niya about $4 million, nilagay sa bangko sa kanyang pangalan. Dumating ang panahon ng sinasabing D-Day, hindi dumating ang Panginoon. Alam niyo kung anong dumating? Isang batalyong pulis. Pinagdadakip silang lahat. At sa galit ng mga members doon sa kanilang pastor, pinagbabato, pinagpupukol siya ng libro. Ayun ang nangyari. Hanggang ngayon, nakabilanggo yata. You know why? Those people are presumptuous. If you look at the Word of God, what does the Word of God says? For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. It is as instant, more instant than coffee. Walang announcement, walang warning, biglang-bigla sa kanyang kalooban, gagawin niya ang kanyang pagbabalik. Hallelujah! Anong sinabi ng Matthew 24, verse 36? Listen to me, you people that are presumptuous, in order for your faith to survive, and in order for your faith to be prevented from being shipwrecked, listen to what I am going to say from the words of God. You members that are being fooled, listen the same. Likewise, listen and then put this in heart. What does Matthew 24:36 says? But of the day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Sa araw at oras na yon, walang taong nakakaalam, ni ang anak, ni ang mga anghel, ang ama lamang ang siyang nakakaalam sa panahong yon. Anong sinabi na bilang paalala sa atin sa kanyang pangako? Luke chapter 12 verse 40, the Bible says, Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Darating ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon, sa oras na hindi natin inaasahan. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, araw-araw inaasahan natin siya. Walang oras na hindi natin inaasahan siya. Bakit sinabi ng Panginoon diyan? Sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tayo, bukas ng mata natin, araw-araw, oras-oras, inaasahan natin, darating siya. Kailan kaya ang oras na hindi natin inaasahan? Hating gabi, madaling araw, pagka kayo'y naghihilik sa oras na hindi natin inaasahan. Isang warning ito sa atin. Habang tayo pinagpapala ng Diyos dito sa mundong ito, nagtatamasa tayo sa kanyang physical na mga pagpapala, temporal na pagpapala, huwag namang masyadong malunod yung puso natin na malimutan na natin at pagkatapos sasabihin natin, Panginoon, sana 1,000 years ka pang bumalik. Kasi napakasarap pala ng blessing. Praise God! Huwag! Anuman ang pagpapalang ibinibigay sa iyo, tanggapin mo! Ngunit, yung puso mo, ihanda mo rin. Na baka sa araw na ito, darating siya. Subukan mo palagi yung sarili mo. Kaya ko bang iwan ito? Kung darating ang Panginoon ngayon? Kung binigyan ka ngayon ng napakaraming pagpapala, tanggapin mo. Pero palagi mong subukin yung puso mo. Kaya ko kayang iwan to ngayon kung darating ang Panginoon? O tulad ako ni Lot na hindi ko maiwan-iwanan? Sabi ng Panginoon, kinalat nung paalis na sila doon sa Sodoma at Gomorrah, ang kanilang kaligtasan nasa Mount Zoar. Sabi ng angel, wala nang lilingon. Ngunit si Mrs. Lot, napakaraming business doon. Di lumalakad na sila. Naglalagapakan na yung asupri at apoy. Nasusunog na yung si Mrs. Lot dahil businesswoman. Naku, yung bakery ko. Naku, yung tindahan ko. Naku, bahay ko, yung sasakyan ko. Alam niyo mga kapatid, talagang siya ay sumuway sa utos, napalingon. Nung lumingon siya, anong nangyari? Naging batong asin. Kahit pumunta pa kayo doon ngayon, nandoon pa rin siya. Nakatayo at nakalingon na ganun. Totoo yan.
Handa ba kayo? Kahit anong oras dumating siya, na kaya ninyong iwan ang lahat ng bagay na yan? Kung minsan pledges lang, hindi nyo kayang iwan eh. Before you depart from your dear money, marami mo nang away, reklamo. Patunayan niyo sa Panginoon na kaya niyong iwan ang lahat ng bagay na yan. Pagkakaya ninyong iwan, wala ng oras na hindi ninyo siya inaasahan. Pagka naglilingkod kayo, pagkatapos mga kapatid, medyo 90% ng inyong isip na iwan na doon sa pagpapalang material na binibigay ng Panginoon sa inyo, na kung minsan hindi na ninyo kayang iwan, naku, darating na sa inyo yung oras na yon, hindi na ninyo siya inaasahan. Hindi ko na inaasahan. Kasi kung inaasahan mong darating siya ngayon, kahit ano, may iwan mo. Kaya ba ninyong iwan ng Panginoon? Supposing, Jesus Christ is going to come within 24 hours. What are you going to do? Halimbawa, within ng 24 oras, darating ng Panginoon. Anong gagawin mo ngayon? Napakarami ng parang computer na yung utak mo. Napakarami ng dapat magsisi na ako. Naku, yung nakaaway ko, ang layo. Kailangan mga sulatan ko ba yun? Tatawagan ko pa. Magbibisi ka, di ba? Magsisisi ka, maghahanda ka. Lahat ihahanda mo na. Praise God. At ang puso mo, ihahanda mo na. Maaari mo nang iwan ang lahat. Kailangan oras-oras, ganyan ang puso natin. Hallelujah! Ang iba naman, naging fanatic, inihahanda daw nila yung sarili nila, kaya bibigyan pagpapala ng Panginoon na katalikod na. Ayoko na niyan, spiritual na ako. Palagi nila lang. Wag, tayo balance. Kung anong bibigyan ng Panginoon ngayon sa'yo, tanggapin mo. Ngunit, anumang oras, kaya mong iwanan yan. Hallelujah! Amen! Anong sinabi ng 1 Thessalonians 5:2? For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Ala tayo magsabing thief in the night. Pagbabalik ng Panginoon ay parang magnanakaw sa gabi. Ang magnanakaw mag-a-announce ba, magpapadala ng telegrama o sulat sa'yo, sasabihin, hoy, magnanakaw kami maming 3:00 sa bahay mo. Hindi! Ang magnanakaw, tinatiming niya na kung kailan ka natutulog na mahimbing, doon siya papasok. Ganyan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sanlibutan ngayon, napakahimbing ng tulog, lalo na yung ayaw magising sa mga salita ng Diyos. Kaya tayo nangangaral sa TV, sapagat ginigising natin ang lahat ng natutulog sa kasalanan at namamatay sa kasalanan. Ang gumigising ay naririto at nakikinig ng boses ng trumpeta ng mensahe ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ikaw naman, matagal ka nang ginigising ng Panginoon. Gising ka na, nagtutulog-tulugan ka pa. Panahon na upang ibuka mo na yung mga mata mo at tanggapin mo na ang naririnig mong mensahe at sabihin mo, Panginoon, tatanggapin ko ang pangako ninyo na kayo darating na muli, ako'y maghahanda na sa aking sarili. Bible says, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Revelation chapter 16, verse 15. At ito'y sinasabing, malapit na malapit na. Tingnan ninyo yung binasa natin kanina, ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. There shall be wars and rumors of wars. The Bible says, when they shall say peace, peace, and safety, sudden destruction shall come upon them, unaware. Etong lahat ay mangyayari at lumalapit na ang panahon. If we come into the study of Revelation chapter 13 and 14, all of Revelation, especially chapter 13 and 14, it tells us about a community of nations that will come together. These are 10 in number, and a little horn shall rise up from among them that shall rule the 10 nations. And this little horn is going to dominate the 10. He is called the Antichrist. At ngayon, ginagamit na ba ang moneyless, cashless society?
Ginagamit na, mga kapatid. Pinag-aaralang mabuti yan mula noon. At ngayon, ina-apply na ang tatak, hindi na ilalagay sa credit card o debit card mo. Ilalagay na ang tatak through laser sa isang bahagi ng iyong katawan na obvious, whether at the back of your hand or on your forehead. Na pagka naitatak yan by laser, it is painless. Pagkatapos ikaw ay mamimili, papasok ka sa isang department store, wala kang perang dala, wala kang credit card na pwedeng nakawin at kunin lahat ang iyong mga ang iyong na-deposito doon. Wala nang problemang ganyan. Na-solve na nila yan. Itatatak na lang sa noo mo o dito. Paglabas mo, laser na lang ang gaganon sa'yo. Makikita kung ano ang number mo at yun ang pagbabasihan na ikaw ay makakapamili at makakabili. Kung wala yun, you will never ever able to negotiate. Without them knowing what the Word of God says, exactly they are fulfilling what the Bible has already promised and prophesied about 2,000 years ago when Jesus Christ said, all these things are going to come to pass. Tingnan ninyo mga kapatid, nangyayari ito. At dyan lilitaw ang Antichrist. At ngayon, we are seeing with our own very eyes the rising up of the Roman Empire. In the old, we call it the Roman Empire. But now we are seeing the rise of the new United States of Europe. And out of this 10 confederation of nations shall rise the Antichrist, which will be able to make miracles and let people believe in Him. Lahat ng bansa na may mga problema, lalapit sa kanila. They will be able to solve the problem of nations. At sila ay magiging makapangyarihan. Mas makapangyarihan pa sa Estados Unidos. At pagka yan ay nangyari na, i-reveal na mga kapatid, ang Antichrist na lilitaw sa mga bansang yan. Ano ang mangyayari? That is the beginning of the end for the world. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat bago ipahayag ang Antikristong yan, yung mga anak ng Diyos na handa rito ay aalisin sa pamamagitan ng isang milagro na tinatawag na rapture. Hallelujah! That's why the Bible says in Philippians 4:5, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Malapit ng Panginoon. For yet a little while, and He shall come and will come and will not tarry. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Jesus Christ said, behold, I come quickly. Hold it fast which thou hast, that no man take thy crown. Our gospel is a balanced gospel. I am a prosperity preacher, but I go more than prosperity on the physical side or on the temporal or material or financial side. I am more interested in the soul, because the Bible says, what doth it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Balance ang ating paglilingkod. Gusto rin natin, may pagpapala tayong physical at temporal. Pinangako ng Panginoon yan. Kailangan angkinin natin abundant life. Ngunit bago natin angkinin at hanapin ang mga bagay na yan, kailangan unahin muna natin ang kaharian ng Diyos. Anong sinabi niya sa Matthew chapter 6? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag na nating alalahanin pang mga bagay ng pagkainangkin natin, sapagkat ang inuuna natin ay ang kaharian ng Diyos. Inuna muna natin yung passport natin papunta sa langit. Anong passport natin? You must be born again. Ano ang ating visa? You must receive the baptism in the Holy Spirit and be born in the Spirit. Walk a new life. Walk according to the will of God. Submit yourself to His will. And then be ready for His second coming. Ready na yung passport mo? Anytime that the Lord will come, I am ready. Whether I am asleep during the day, or during the night, or I am working during the day, I will not fear because I am ready. Tapos, angkinin mong lahat ng mga pagpapala ng Diyos na habang naririto ka para maging extension ka ng kanyang kamay at matulungan mo hindi lang sarili mo, kundi ibang tao at ang iyong paglilingkod na kung saan nagpapalaganap ng magandang balita sa pamamagitan, sa pangangaral, sa telebisyon, sa mga kanto, sa lahat ng dako ng Pilipinas at ng buong sanlibutan. Handa ka. Hallelujah. At isang araw, darating panahon na siya ay darating. Hallelujah. Ano ang maging attitude natin? We as Christians, what should be our attitude?
concerning the second coming of Jesus Christ. We must be ready at all times. Everybody says, I must be ready at all times. You must be ready at all times. And you must be ready to spend extra hours in knowing the will of God. Dapat ngayon, nag-dismiss na tayo. Pero nandito pa tayo, sapagkat mahalaga ang pinag-uusapan natin. Dapat ngayon, nag-dismiss na tayo. Meron pa akong appointment, kayo meron din. Ngunit bakit nandito pa tayo? Tumabi ang lahat ng appointment, pagkat mahalagang pinag-uusapan namin. Ang lahat ng ito lilipas, ngunit ang kanyang pangako ay hindi lilipas. Anong sinabi ng Matthew 24:44? Be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. You don't only know, but this might be one of the most important meeting in your life. You've been listening to this preacher preach this message 1,000 times maybe in my ministry, but I will preach it again and again in order to refresh the memories of God's people that His coming is at the doors. Let us take this warning seriously in our heart. Kayo ring mga nanonood at hindi pa mananampalataya, for the first time nakapanood ka, naku kapatid, maghanda ka. Isa sa mga kalagayan mo ay napakadelikado kung walang Panginoon sa iyo. Dapat panghawakan mo na ang kaligtasan mo sapagat malapit na siyang dumating. Lahat ng tinitipon mo sa sanlibutan ito, iiwan mo rin yan. Kung ikaw ay nagtitipon para sa sarili mo, wala rin. Ano? Ikaw, kung nagtitipon ka, kunin mo lang yung makakain mo, may susuot mo, gagamit mo, and you want an eternal investment, put it in the work of God, wherein souls are going to be saved. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. And I will assure you, I will ask God for a very nice truck. I've been using this truck for 24 years without stop preaching about the will of God, about His promises, about His second coming. And I will never stop until He come back again, because I love the souls that Jesus died for. Hallelujah, hallelujah. Hindi lamang tayo kailangang ready, kailangan maging good steward tayo ng Panginoon. Luke chapter 19:13, and He called His 10 servants and delivered unto them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Tatanungin ka ng Panginoon kung anong ginawa sa lahat na ibinigay niya sa iyo. Anong ginawa mo sa lakas mo? Anong ginawa sa perang binigay niya sa iyo? Anong ginawa mo sa buhay mo? Tatanungin ka. You will give an account of yourself before God, and if in your life there is no record that you have made good your God's promise to you when He gave you in abundance of everything like temporal, financial, and material needs, and you did not use it for the glory of God, you will answer like the rich young fool, or like the rich fool that said, gigiba ko yung bodega ko, gagawa ko ng mas malaki pa, pupunuin ko. Sasabihin ko sa kaluluwa ko, kaluluwa, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, napakaraming naka-stack na pagkain para sa iyo. Sinabi ng Panginoon nung gabi natulog siya, hoy, haling, hoy, luko-luko, hoy, buwang. Ngayong gabi, kukunin ko yung kaluluwa mo, sinong magmimiyari ng lahat ng bagay na yan. Ganyan ang mangyayari sa taong mayaman dito, hindi naman mayaman doon. Kayong mayayaman, darating ang panahon, matatapos ang lahat ng kayamanan ninyo. But you will answer in the sight of God. Kahit ikaw ateista, hindi ikaw ang may-ari ng buhay mo. Ang may-ari niya ng Panginoon. At ang kapangyarihan ay wala sa boka ng baril. The communist says that the power is in the barrel of the gun. I don't believe that. The power is in God. Why? I said God is the only power in your life. Why? Why did I say that? Because God can take your life without using a bullet. Mamayang gabi, kung gusto ng Diyos na kunin ka na, hindi siya gagamit ng 45. Sasabihin lang niya sa'yo, bubulungan ka. Okay. Mula ngayon, makakalimot ka ng huminga.
Pagkatapos kinabukasan, patay ka na. Sasabihin ng doktor, inautopsy ka, wala namang kasakit-sakit yan. Anong magiging sabi ng doktor? Mrs., ang kinamatay po ng asawa ninyo, nakalimutang huminga. Pagbubutihin ba natin ang buhay natin? Baka lahat ng buhay nyo ginagastulan nyo para sa sarili ninyo. Baka ginagastulan nyo lahat ng pera at material na tinapos para sa sarili ninyo. Mga kapatid, kailangan mag-isip-isip na tayo sa mga bagay na ito ngayon. Kaya kayo nagbibigay ng tithes at pledges, pagpalain kayo ng Panginoon. Sapagkat nakasuma lahat sa langit ang ginagawa ninyo. One day the Lord will stand before you. And you will stand before the Lord. And the Lord said, I was hungry, you fed me. I was thirsty, you gave me to drink. I was a stranger, you let me in. I was naked and you clothed me. When, Lord? We did not see you come into my house, Lord. And then the Lord will point on his fingers unto one of his servants. He says, if you have done it unto one of them, nung tinuro niyang ganon, lumingon ka. Naku, nakita mo ako doon, nakatayo, nakalinya sa mga lagan ng Diyos. Praise God. Ang ginawa ko pala para kay pastor na sinabi niya, hindi ko pala ginawa sa kanya, sa Panginoon pala. Ang trabaho ng pangangaral ay trabaho ng Panginoon. Kaya pagka kayo, in your capacity, you help me preach the gospel, every single centavo, every food, every drink that you give to me, that becomes strength in my body so that I can preach the gospel the more. You're not helping me, you're helping Him. Bibigyan kayo ng gantimpala isang araw sa lahat ng gagawin ninyong yan. Let us be patient in waiting. Sino nakapagsabi sa inyo, Panginoon, kung di po kayo darating bukas sa pambubugbog ng asawa kong ito, hindi na po ako mananatiling mababackslide na ako. Be patient. Kahit binubugbog ka ng asawa mo ngayon, manalangin ka na ang kamao niya ay magiging tubig bukas. Amen? Marami ditong mga asawa, kawawa naman. Binubugbog ng mga asawa nila. Baka maging O.J. Simpson kayo, mag-iingat kayo. Let us be patient in waiting for the Lord. Waiting for the coming of Jesus Christ. Napakadali na lang. Amen? Yung ba talagang hinihintay ninyo? Sino naghihintay sa kanyang muling pagbabalik? Maraming dyaryo nagpapublish na may mga astronauts. This is confirmed by the Pope. This is confirmed by President Clinton. He, according to the news that I have read, according to the account of the news that I have read, that this was confirmed by the Pope, this was confirmed by President Clinton because he was able to see the photograph, but there are astronauts in space that were able to go beyond the boundary of the second heaven. And they were able to snap pictures of something that resembles a big glittering city. Sino nakakita ng news na yon? Nakita ko, meron ako nandito sa akin ngayon. Tapos mga kapatid, pinakita. It's a city na napakaganda beyond the boundary of the universe. Now whatever you call that, I call that the fulfillment of the promise of God when He says, I go there to prepare a place for you. In my Father's house are many mansions. John chapter 14 verses 1 and 2. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Kailangan blameless ang ating pamumuhay sa sanlibutan ito. Walang masasaway sa atin. Kaya dito, sa ating paghahanda, sabi na stricto daw tayo. Hindi naman, sinusunod lang natin yung mga kalooban ng Diyos. Walang lasinggero dito na hindi nagbabago. Lahat ng bakla, welcome dito. Pagka sila ay may intensyong magbago. Lahat ng tomboy, welcome kayo dito. Pagka may gusto kayong magbago. Lahat ng lesenggero, welcome kayo dito. Pagka kayo ay magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos at maaalis yung panlalasing ninyo. Lahat ng mga tag 3 packs of cigarette a day na uubos, welcome kayo dito. Pero, meron kayo intensyong magpasakop sa kanyang kapangyarihan na maalis ang lahat ng masamang bisyo sa buhay mo.
Humihina yata yung amen. Blameless living. Everybody says blameless living. Not only that, but once we become children of God, let us perfect our obedience to Him. Amen? Sumunod tayo sa lahat ng bagay na sinasabi niya at tinutos niya. 1 Timothy 6:14, that thou keep this commandment without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Darating siya. At ang record natin, pinakamasunurin. Sino nagbibigay ng tithes and offering dito? Sinong pumasok sa covenant of blessings? Anong covenant of blessings? Giving of your tithes and offering. You want your financial setup to be permanently blessed? You enter into God's covenant blessing. Covenant of blessings, which is giving of your tithes 10%. Sundin natin yon. Maraming nasasabi, Pastor, magpapabaptize po ako, pero huwag niyo akong pakialaman. Paano yun? Hindi maaari yun. Kailangan magpasakop tayo sa pagsusunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ano pang magiging ugali natin sa paghihintay sa Panginoon? Kailangan tayo ay masayahin at puno ng kagalakan. We have a joyful expectation. Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. With joy. Ang lahat tayo magsabing, joyful. Ako. May mga anak ng Diyos na born again na, pero yung nguso nila hindi pa na born again. Maaari kang magsabit doon ng isang mabigat na kaldero. Napakakuripot, napakamahal ng smile. Bakit? Walang kagalakan. Alisin natin yon sapagkat kompleto ang binigay ng Diyos sa atin. Kagalakan. Kasayahan. Amen. Joy. I say joy. Okay, let us practice our heart and our face to smile. Everybody smile. Ba't may ingay? Everybody smile. Di ba kung nag-smile tayo, walang ingay, nakikita lang sa mukha natin. Everybody laugh. Because of the problems of life, you have forgotten how to smile and how to laugh. Kailangan sa ating paghihintay, magiging maliit ng mga bagay na yan, ang pinakamalaki na ngayon, ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Let us be constant in our abiding with Christ. Everybody says, I will abide with you. In sickness and in health. In joy and in sorrow. Hindi ako mababackslide. Ang ibig sabihin, pag ako ay naglingkod sa Panginoon, hindi po ako magiging off and on na Kristiyano. Ako po ay palaging on. Walang brownout sa buhay ko. May mga Kristiyano, may mga anak ng Diyos, nang sila'y kumabit sa power ng Panginoon, mas malakas pa sa Meralco yan, nagliwanag sila. Ngunit, nagtataka ako, palagi nababrown out pagkatapos noon. Kung minsan nandoon siya, bakit wala ka? Wala akong gana ngayon Magbabakasyon muna ako. Nanlupay-pay kasi ako. Bakit? Natisod ako. Nagdilim na naman ang paningin niya. Pagka nagdilim na naman ang paningin mo, na-brown out ka. Kailangan mga kapatid, yung kamay mo palaging nakahawak sa power ng Panginoon upang walang brown out sa buhay mo. Sapagkat siya ang liwanag. Jesus Christ said, I am the light. He that followeth after me shall not walk in darkness. Pagkat sumusunod tayo sa Kanya, constantly abiding tayo sa Kanya, sunod ng sunod sa Kanya, huwag kayong hihiwalay, huwag kayong pahuhuli. Mga kapatid, palaging may liwanag ang buhay mo. Lahat ng problemang pumupunta sa buhay mo, nauunawaan mo at naliliwanagan ka. Pero pagka may problema dumating sa buhay mo at sinabi mo, gulong-gulo na ako, hindi ko na naintindihan ito, hindi ko na nauunawaan talaga ito. Tapos mababrown out ka. Magbabakasyon ka, manlulupay-pay ka sa paglilingkod mo. Baka dumating ang Panginoon sa panahon ng brownout sa buhay mo. Kumusta ka na? Kailangan palagi tayong maliwanag. Umulan man, bumaha. May bagyo man, may ilyang man o wala.
Dapat mga kapatid, walang brown out sa buhay natin. Hallelujah! Anong sinabi ng 1 John chapter 2 verse 28? And now little children abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Alam niyo, mga kapatid, when the time comes, according to the Bible in 1 Thessalonians chapter 5, when the exact time shall come, itong pinakamalaga, itong hindi nalalaman ng iba kung paano ang kagalakan ng puso ng isang tunay na nakakaunawa sa mga bagay na ito. Mga kapatid, bakit ako ay na-excited pagka ako ay bumabasa ng mga salitang ito? Sapagkat ang mahal ko sa buhay na walang iba kundi ang aking ama at ina ay natutulog ngayon at nauna na silang nagpahinga. Ngunit, pagdating ng araw na ito, gigisingin sila at makikita ko silang muli. Hindi na mamamatay kailan paman. Hallelujah. Hallelujah! Sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, pababa. O kaya 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ang mga patay kay Kristo, pagdating ng panahong ang trumpeta ay tutunog na, signaling the end of times, and then the rapture will take place. Ang mga mahal natin sa buhay na umuna na at nagpapahinga na, nasa lupa na, babangong muli. Ano mangyayari sa atin? Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Masarap bang pangako ng Panginoon? Ha? The dead in Christ shall rise first, including my mother and my father. And I and you which are alive and remain here shall be caught up. Isang iglap, isang milagro, walang pulbura ang paa natin. Tayo ay tataas, mataas pa sa spaceship na Columbia. Pagkatapos mga kapatid, tayo ay dadalhin sa pinakatirahan ng Diyos. At doon ay makikisama sa ating mga mahal sa buhay na walang hanggan. I believe it is just about 6 minutes na tayo aalisin dito up to the time na tayo tutungtong na doon sa kaharian ng ating Panginoon. Now, this is billions of miles away. It will take you billions of miles in order to take you there. Pero sa isang iglap, tayo ay paroroon. Isang milagro na mangyayari sa atin. Aalis tayo sa sanlibutan ito na hindi na dadaan sa Loyola Memorial Park. Di na dadaan sa sementeryo. What counts is who will go there. Sino ang pupunta doon? Yung handang-handa na. Ikaw ba'y naghahanda pa hanggang ngayon? Mga kapatid, kailangan maging handa ka ng tunay sa harap ng ating Panginoon. May pangako siya na sinabi. Pagka tayo malis dito, ang maiiwan dito, kawawa naman sila. Dadaan sila sa Great Tribulation, paghaharian ng Antikristo. Pagkatapos ang lahat, i-require na magkakaroon ng marka sa kanilang kamay o sa kanilang noo. Pagka kayo ay ni-require, halimbawa, makinig kayo, halimbawa, naiwan kayo. Huwag kayong pamamarka. Magpatuloy kayo, kahit mamatay kayo sa paglilingkod sa Panginoon, yun na lang ang magiging pag-asa ninyo.
huwag ninyong tanggapin ang marka ng Antikristo. Ngunit kung kayo ay gustong sumamang buhay, ngayon pa, sumulat kayo sa mga dress na sarap ng iyong screen o tumawag kayo. Matutulungan ko kayo kung paano pumunta doon sapagkat ako ay alagad ng Diyos at tinubod upang tulungan ang kaluluwa kung paanong maghanda sa sanlibutan ito. Sumulat ka sa mga dress na naririyan, itanong mo, pagkatapos mga kapatid, you keep your communication open with us because we are interested in you going there together with us who are already ready for this great event that will take place in so short a time. The Bible says, the coming of the Lord is nigh at hand. All these promises are going to pass sa araw. Handa ka ba? Kung hindi pa, tutulungan kitang maghanda. Hawakan mo ang television set mo. Ako'y mananalain para sa iyo. Amang banal, makapangyarihang Diyos, may kapatid po ako dito nakahawak sa kanyang television set. Gumawa po kayo ng 3 milagro na kahilingan ko para sa kanya. Unang-una, milagro ng kaligtasan. Pangalawa, milagro ng temporal niyang pangangailangan. At pangatlo, milagro ng kagalingan sa kanyang buhay. Maaalis ang mga karamdaman at masamang espiritu sa kanyang buhay. In Jesus' name, claim these 3 miracles. They are yours right now. In Jesus' name, amen. From now on, Holy Father, not my will,